Ang Batas ng Tagumpay, Unang Aralin, Introduction to the Mastermind, magagawa mo kung naniniwala ka na kaya mo. Ito ay isang kurso sa mga fundamental ng tagumpay. Ang tagumpay ay higit sa lahat ay isang bagay ng pagsasaayos ng sarili sa pabago-bago at nagbabagong mga kapaligiran ng buhay, sa diwa ng pagkakaisa at katatagan. Ang pagkakaisa ay batay sa pag-unawa sa mga puwersang bumubuo sa kapaligiran ng isang tao. Sa makatuwid, ang kursong ito sa katotohanan ay isang blueprint na maaaring sundin ng diretsyo sa tagumpay, dahil nakakatulong ito sa iyo na bigyang kahulugan, maunawaan, at mas ulit ang mga puwersang ito ng buhay sa kapaligiran. Bago mo simulan ang pagbabasa ng mga aralin sa Batas ng Tagumpay, dapat mong malaman ang isang bagay sa kasaysayan ng kurso. Dapat mong malaman ng eksakto kung ano ang ipinangako ng kurso sa mga sumusunod dito hanggang sa maisip nila ang mga batas at prinsipyo kung saan ito nakabatay. Dapat mong malaman ang mga prinsipyo ng self-mastery, ang mga limitasyon nito pati na rin ang mga posibilidad nito bilang tulong sa iyong pakikipaglaban para sa isang lugar sa mundo. Mula sa pananaw ng entertainment, ang kursong Batas ng Tagumpay ay magiging isang mahinang pangalawa sa karamihan ng alinman sa mga buwanang periodiko na maaaring matagpuan sa mga newsstand. Komentaryo: sinasabi na si Napoleon Hill at ang kanyang pilosopiya ng tagumpay ay gumawa ng mas maraming milyonaryo kaysa sinumang tao sa kasaysayan. Masasabi rin na ang Napoleon Hill ay nagbigay inspirasyon sa higit pang mga eksperto sa pagganyak kaysa sa sinumang tao sa kasaysayan. Si Napoleon Hill ay, at higit sa 30 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan ay patuloy na, ang pinakamaimpluwensyang motivational na may akda ng Amerika. Iyon ay bahagyang dahil sa katotohanan na siya ay naging prominente sa simula ng edad ng mga komunikasyong masa, ngunit ito ay dahil sa mas malaking bahagi ng kasipagan na inilapat niya sa pananaliksik kung saan ibinatay niya ang kanyang 17 prinsipyo na binubuo ng Batas ng Tagumpay. Ito ay halos imposible na makahanap ng isang motivational speaker na hindi gumuhit sa trabaho ni Hill. Ang kanyang impluwensya ay makikita sa mga sinulat ng kanyang mga naunang kapantay, sina Dale Carnegie at Norman Vincent Peale. Nang maglaon, maraming matagumpay na may akda at tagapagsalita tulad nina W. Clement Stone, Og Mandino, Earl Nightingale, at Chicken Soup for the Soul na may akda na si Mark Victor Hansen ang direktang nagtrabaho sa Napoleon Hill o sa Napoleon Hill Foundation. Ang mga prinsipyo ng Echoes of Hills ay makikita sa mga aklat ng mga taong magkakaibang tulad nina Jose Silva, Mary Kay Ash, Dr. Maxwell Maltz, Shakti Gawain, Wally, Famous Amos, at Dr. Bernie Siegel. Si Anthony Robbins, na posibleng pinakamatagumpay na tagapagsalita sa pagganyak sa mga nakaraang panahon, ay madalas na binanggit ang Napoleon Hill bilang kanyang inspirasyon, at ang pinakamabentang may akda na si Stephen R. Covey's 7 Habits of Highly Effective People ay matatagpuan sa 17 prinsipyo na isinulat ni Hill mga mahigit 70 taon na ang nakalilipas. Introduction to the Mastermind na nagtagumpay sa buhay. Hindi ko sinadyang makipagkumpetensya sa mga nagsusulat na puro para lang makapaglibang. Ang layunin ko, sa paghahanda ng kursong ito, ay 2 beses. Una, tulungan kang matuklasan ang iyong mga kahinaan, at pangalawa, tulungan kang lumikha ng isang tiyak na plano para sa pagtulay sa mga kahinaang iyon. Ang pinakamatagumpay na kalalakihan at kababaihan sa mundo ay kailangang itama ang ilang mga kahinaan sa kanilang mga personalidad bago sila nagsimulang magtagumpay. Ang pinakakapansin-pansin sa mga kahinaang ito na nakatayo sa pagitan ng mga lalaki at babae at tagumpay ay ang hindi pagpaparaya, kasakiman, paninibugho, hinala, paghihiganti, egotismo, pagmamataas, ang hilig na umani kung saan hindi pa sila naghasik, at ang ugali na gumastos ng higit sa kinikita nila. Ang lahat ng mga karaniwang kaaway ng sangkatauhan na ito, at marami pang hindi nabanggit dito,
ay sakop ng kursong Batas ng Tagumpay sa paraang ang sinumang tao na may makatwirang katalinuhan ay maaring makabisado sila sa kaunting pagsisikap o abala. Dapat mong malaman, sa simula pa lang, na ang kursong ito ay matagal nang dumaan sa pang-eksperimentong estado. Na mayroon na itong kredito sa isang record ng tagumpay na karapat-dapat sa seryosong pag-iisip at pagsusuri. Dapat mong malaman din na ang kursong Batas ng Tagumpay ay napagmasdan at inendorso ng ilan sa mga pinakapraktikal na isipan ng modernong panahon. Ang batas o mga tagumpay na lektura. Ang kursong ito ay unang ginamit bilang isang panayam, na aking inihatid sa halos bawat lungsod at sa marami sa mas maliliit na lokalidad sa buong Estados Unidos, sa loob ng mahigit 7 taon. Sa panahon ng mga lektura na ito, mayroon akong mga katulong na matatagpuan sa mga madla upang bigyang kahulugan ang reaksyon ng mga nakarinig ng panayam, at sa paraang ito nalaman namin kung ano mismo ang epekto nito sa mga tao. Bilang resulta ng pag-aaral at pagsusuri na ito, maraming pagbabago ang nagawa. Ang unang malaking tagumpay ng pilosopiya ng Batas ng Tagumpay ay natamo nang ginamit ito bilang batayan ng kursong nagsanay ng 3,000 mga kalalakihan at kababaihan bilang isang hukbo ng pagbebenta. Iilan sa mga taong ito ang may dating karanasan sa anumang uri sa larangan ng pagbebenta. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, napaganya silang kumita ng higit sa $1 milyon para sa kanilang sarili at binayaran ako ng $30,000 para sa aking mga serbisyo, sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Ang mga individual at maliliit na grupo ng mga salespeople na nakatagpo ng tagumpay sa tulong ng kursong ito ay napakarami para banggitin dito. Ngunit ang bilang ay malaki at ang mga benepisyong nakuha nila mula sa kurso ay tiyak. Ang pilosopiya ng Batas ng Tagumpay ay dinala sa atensyon ng yumaong si Don R. Mellett, dating publisher ng Canton, Ohio, Daily News, na nakipagtulungan sa akin at naghahanda na magbitiw bilang publisher ng Canton Daily News at kumuha ng posisyon. Ang pamamahala sa negosyo ng aking mga gawain, nang siya ay pinaslang noong 16 ng Hulyo taong 1926. Bago siya namatay si G. Mellett ay nakipagkasundo kay Hukom Elbert H. Gary, na noon ay chairman ng lupon ng United States Steel Corporation, upang iharap ang kursong Batas ng Tagumpay sa bawat empleyado ng korporasyong bakal, sa kabuoang halaga na parang $150,000. Nahinto ang planong ito dahil sa pagkamatay ni Judge Gary, ngunit pinatutunayan nito na ang Batas ng Tagumpay ay isang planong pang-edukasyon na may pangmatagalang kalikasan. Lubhang nakahanda si Judge Gary na hatulan ang halaga ng naturang kurso, at ang katotohanan na sinuri niya ang pilosopiya ng Batas ng Tagumpay at naghahanda na mag-invest ng malaking halagang $150,000 dito ay patunay ng pagiging maayos ng lahat ng sinasabi sa ngalan ng kurso. Mga terminolohiya mapapansin mo, sa panimulang aralin na ito, ang ilang teknikal na termino na maaaring hindi malinaw sa iyo. Huwag hayaang abalahin ka nito. Huwag subukan sa unang pagbabasa upang maunawaan ang mga terminong ito. Magiging malinaw sa iyo ang mga ito pagkatapos mong basahin ang natitirang bahagi ng kurso. Ang buong panimulang aralin ay inilaan lamang bilang isang background para sa iba pang 16 na aralin ng kurso, at dapat mong basahin ito ng ganoon. Dapat mong basahin ang araling ito ng maraming beses, dahil makukuha mo ito sa bawat pagbabasa ng isang kaisipan o ideya na hindi mo nakuha sa mga nakaraang pagbasa. Sa panimula na ito ay makikita mo ang isang paglalarawan ng isang bagong natuklasang batas ng psikolohiya na siyang pinakapundasyon ng lahat ng natitirang personal na mga nagawa. Tinutukoy ko ito bilang mastermind, ibig sabihin ay isang isip na binuo sa pamamagitan ng maayos na kooperasyon ng dalawa o higit pang mga tao na kakampi ang kanilang mga sarili para sa layunin ng pagtupad sa anumang ibinigay na gawain. Kung ikaw ay nakikibahagi sa negosyo ng pagbebenta,
Maaari kang kumikitang mag-eksperimento sa batas na ito ng mastermind sa iyong pang-araw-araw na gawain. Napag-alaman na ang isang grupo ng 6 o 7 salespeople ay maaaring gumamit ng batas ng napakabisa na ang kanilang mga benta ay maaaring tumaas sa hindi kapani-paniwalang sukat. Ang siguro sa buhay ay dapat na ang pinakamahirap na bagay sa mundo na ibenta. Hindi ito dapat totoo, na may itinatag na pangangailangan tulad ng siguro sa buhay, ngunit ito ay totoo. Gayunpaman, isang maliit na grupo ng mga kalalakihan na nagtatrabaho para sa Prudential Life Insurance Company, na ang mga benta ay halos maliliit na patakaran, ay bumuo ng isang maliit na mapagkaibigang grupo para sa layunin ng pag-eksperimento sa batas ng mastermind, na ang resulta ay isinulat ng bawat tao sa grupo. Mas maraming insurance sa unang 3 buwan ng eksperimento kaysa sa naisulat niya sa isang buong taon bago. Kung ano ang maaaring magawa sa tulong ng prinsipyong ito ng anumang maliit na grupo ng matatalinong salespeople na natutunan kung paano ilapat ang batas ng mastermind ay susuray-suray ang imahinasyon ng pinakamaasahin at mapanlikhang tao. Isaisip ito habang binabasa mo ang unang aralin ng batas o tagumpay, at hindi makatwiran na asahan na ang araling ito lamang ang maaaring magbigay sa iyo ng sapat na pangunawa sa batas upang baguhin ang buong takbo ng iyong buhay. Komentaryo: habang binabasa mo ang aklat na ito ay makakatagpo ka paminsan-minsan ng isang termino tulad ng mastermind na, sa mga taon mula nang likhain ni Napoleon Hill ang termino, ay kinuha sa isang konotasyon na hindi niya sinasadya. Unang inilathala ni Hill ang gawaing ito noong 1928, isang panahon kung saan sina Freud at Jung ay nagpapaunlad pa rin ng pag-aaral ng sikolohiya ng tao, at ang terminolohiya ay hindi pa nakakahanap ng paraan sa karaniwang paggamit. Ang karaniwang tinatanggap ngayon na psikolohikal na termino na pinakamalapit sa pagkuha ng ibig sabihin ng Napoleon Hill ng mastermind ay ang tinawag ni Jung na collective unconscious. Ngunit ang inilalarawan ni Hill ay higit pa sa teorya ni Jung upang isama ang iba pang mga konsepto kabilang ang mga diskarte ni Edward de Bono ng lateral thinking at brainstorming, at marami sa mga ideya sa likod ng modem management buzzwords gaya ng quality circle, synergy, at pag-iisip sa labas ng kahon. Ang termino ni Hill na mastermind ay maaaring mukhang kakaiba sa modem reader. Ngunit para sa lahat ng psychobabble na bahagi na ngayon ng pang-araw-araw na pananalita, walang ibang termino na sumasaklaw sa lahat ng nasa isip ni Hill. Mga personalidad ito ang mga personalidad sa likod ng isang negosyo na tumutukoy sa sukatan ng tagumpay na tatamasahin ng negosyo. Baguhin ang mga personalidad na iyon upang sila ay mas kasiya siya at mas kaakit-akit sa mga parokyanan ng negosyo, at ang negosyo ay umunlad. Sa alinman sa mga magagaling na lungsod ng Estados Unidos, ang mga kalakal na may katulad na kalikasan at presyo ay matatagpuan sa maraming mga tindahan. Gayunpaman, makikita mong palaging may isang natitirang tindahan na gumagawa ng mas maraming negosyo kaysa alinman sa iba. Ang dahilan kasi nito ay sa likod ng tindahang iyon ay may nakatutok na pansin sa mga personalidad ng mga nakikipag-ugnayan sa publiko. Ang mga tao ay bumibili ng mga personalidad na kasing dami ng mga kalakal, at ito ay isang katanungan kung sila ay hindi mas naiimpluwensyahan ng mga personalidad kung saan sila nakikipag-ugnayan kaysa sa mga ito sa pamamagitan ng mga kalakal. Comentaryo: ang burol ay makahulang sa mga talatang ito. Ang kanyang paglalarawan sa kahalagahan ng personalidad at serbisyo sa negosyo ay inaasahan ang paglago ng mga industriya ng serbisyo na, sa pagtatapos ng ika-20 siglo, ay nang ibabaw sa ekonomiya. Ang seguro sa buhay ng serbisyo ay nabawasan sa isang siyentipikong batayan na ang halaga ng seguro ay hindi nag-iiba sa anumang malaking lawak, anuman ang kumpanya mula sa kung saan ito binili. Ngunit mula sa daan-daang mga kumpanya ng seguro sa buhay na nagnenegosyo, mas mababa sa 100 kumpanya ang gumagawa ng karamihan sa negosyo ng Estados Unidos. Bakit? Mga personalidad,
79 na tao sa bawat daan na bumibili ng mga patakaran sa seguro sa buhay ay hindi alam kung ano ang nasa kanilang mga patakaran at, kung ano ang mas nakakagulat, ay tila walang pakialam. Ang talagang binibili nila ay ang pleasing personality ng ilang lalaki o babae na alam ang halaga ng paglinang ng ganoong personalidad. Ang iyong negosyo sa buhay, o hindi bababa sa pinakamahalagang bahagi nito, ay upang makamit ang tagumpay. Ang tagumpay, sa loob ng kahulugan ng terminong iyon na sakop ng kursong ito sa mga batas ng tagumpay, ay ang pagkamit ng iyong tiyak na punong layunin nang hindi nilalabag ang mga karapatan ng ibang tao, anuman ang iyong pangunahing layunin sa buhay. Ikaw ay makamit ito nang hindi gaanong nahihirapan pagkatapos mong matutunan kung paano linangin ang isang kasiyasyang personalidad at pagkatapos mong matutunan ang maselang sining ng pakikipag-alyansa sa iyong sarili sa iba sa isang partikular na gawain ng walang alitan o inggit. Pinakamahusay, ay ang pag-aaral ng sining ng maayos na negosasyon sa iba. Ang kursong ito ay nilikha para sa layunin ng pagtuturo sa mga tao kung paano makipag-ayos sa kanilang paraan sa buhay ng may pagkakasundo at katatagan, malaya mula sa mapanirang epekto ng hindi pagkakasundo at alitan na nagdadala ng milyon-milyong tao sa paghihirap, kagustuhan, at kabiguan bawat taon. Salamat po sa inyong pakikinig. Pakipindot naman po ng subscriber upang muli tayong magkarinagan. Salamat po.